Mega love shoutout po sa ating lahat, sa mga taong patuloy pa rin pong sumusuporta kay Derek Vlog TV. Maraming pong salamat sa inyo. Syempre, saan pa ba kung saan nagsimula si Derek Vlog TV? Team Kabibe. Uy, mega love shoutout po sa ating lahat. Mega love kwak. Ayan, syempre, saan pa ba? Sa nag-iisang amang Bibe, Tol Dactyl TV. Uy, Tol, maraming salamat sa patuloy mong pagsuporta kay Derek Vlog TV, diba? Syempre, saan pa ba mga kapatid? Kung may nag-iisang amang Bibe, syempre, ang nag-iisang ina ni Derek Vlog TV dito sa Whitey World, Mapagmahal Channel, sa pinangungunahan ni Eva Macapagal Arroyo, the former President of the Philippines, na sinundan ng kanyang channel Global Monetized Channel. Maraming salamat sa mga ka-team dari dyan ni Derek Vlog TV, Global Monetized Channel. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Syempre, saan pa ba? Sa mga taong patuloy na sumusuporta kay Derek Vlog TV, sa mga kaibigan natin dyan na naging bahagi ng journey ni Derek Vlog TV. Team CNA, maraming salamat sa inyo dahil patuloy pa rin kayo sumusuporta kay Derek Vlog TV. Makakalimutan ba natin yung mga kabsat? Ano pa ba? Ang nag-iisang reyna ng mga Bermuda, Rose Bean Vlog. Mega love, mega shoutout sa'yo, kabsat Rose Bean Vlog. Ingat kayo dyan mga kapatid, baka ma-harvest ang ating mga Bermuda. Siyempre, nagpapasalamat din po tayo sa ngalan ng ating nag-iisang kaibigan dyan. May hub channel na tinakbo po tayo kung saan man, The Millennials. Maraming salamat, Team Melanie. Maraming salamat sa inyo dahil nandiyan pa rin kayo at handa kayong sumuporta sa likod ni Derek Vlog TV. Siyempre mga kapatid, kanina pa po ako nagngangawa dito. Siyempre, magpapakilala po ako sa inyo. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako nga po pala si Eric. Ayun, Eric Jonglay de la Cruz. Ayun, kung natatandaan niyo po sa programa ni Derek Vlog TV na Mr. D, ako po yung kauna-unahan niyang letter sender na sumulat ng The Eric Story. Ayun, ngayon pong season nito gusto ko pong ibahagi sa inyo ang pangalawang yugto ng kwento ni Derek Vlog TV. So sana po meron po kayong makapulutang aral mga kabsat dito po sa kwento ng aking buhay at pag-ibig. Ayun, maraming pong salamat sa inyo mga kabsat. Maraming pong salamat sa pagpatuloy niyong suporta kay Derek Vlog TV, ang nag-iisang kabsat daw na mga Ilocanong simo na hindi maloloko ngunit bolero. Ayan, maraming salamat. Mega love shoutout po sa ating lahat. Sadyang mahirap harapin at magpaalam sa mga mahal natin sa buhay. Ikaw, kaya mo bang lagpasan ang pagsubok at dagok ng tadhana? Isang magandang araw po sa ating lahat mga kabsat. Ako po ang inyong lingkod, Mr. D. Ating pong babasahin ang pangalawang yugto ng buhay at pag-ibig ng ating letter sender na itago po natin sa pangalang Eric. April 2, 2010, ang araw ng aking pag-alis. Lumipas ang oras, araw, buwan, hindi ako mapag-concentrate sa aking trabaho. Paano? Nasa Pilipinas ang isip ko, kabsat. Although nandiyan ang mga kaibigan ko, kampante ako dahil halos araw-araw nila akong ina-update about kay mama. Pero hindi pa rin ako mapakali dahil may pakiramdam akong napakabigat at natatakot ako dahil alam ko sa sarili ko na yun yung mangyayari. Mga kabsat, ang bigat-bigat sa pakiramdam na hindi ko alam kung kakayanin ko. Sumapit ang February 7, 2011. Nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa kaibigan ko. We need to talk. Call me now.
ang sabi sa mensahe. Dali-dali akong bumaba ng accommodation namin at naghanap ako ng may malapit na payphone. Sa awa ng Diyos, nakahanap ako ng pinakamalapit na payphone. Dali-dali akong tumawag sa bahay namin. At nakasagot ang kaibigan ko. Hello? Hello Glenn, si Eric to. Uy Eric, buti napatawag ka na. Kuwan kasi, si Tita Tess, medyo hindi na okay yung dating niya. Glenn, ibigay mo sa kanya yung telepono. Itutok mo sa tenga niya. Kakausapin ko siya. Teka, saglit lang ha. Hello? Ma? Ma, si Eric to, ma. Malumabang ka ha. Kumapit ka. Maantayin mo ko. Babalik ako, ma. Ma. Pero wala na po akong marinig na salita sa kanya. Hanggang sa narinig ko na lang unti-unti siyang umuubo na parang napakabigat. Pagkatapos nun, narinig ko ang tinig niya. Eric, anak. Ma, oo, si Eric to. Ma, magpapadala ako ng pera. Pampagamot nyo. Lumaban ka. Ay, salamat anak. Salamat. Mag-iingat ka dyan ha. Pagkatapos nun, narinig ko na naman siyang umuubo. Hanggang sa narinig ko ang tinig ng kaibigan kong si Glenn. Hello Eric. Sige na Eric. Medyo malala na talaga si Tita Tess. Sagit lang ha. Ano? Glenn, hello Glenn, sabi mo sa akin yung totoo. Ano ba talaga? Glenn. Teka lang, saglit lang. Itapat mo ulit sa tenga niya, Glenn, please. Ma, kumapit ka, ma. Maantayin mo ko ah. Kumapit ka. Babalik ako, ma. Babalik ako. Hanggang sa binaba ko na lang ang telepono dahil takot na akong marinig ang mga susunod na sandali kahit alam ko sa sarili ko mga kabsat yung kinakatakutan ko pangyayari. Talagang napakabigat. Ang bigat-bigat ng pakiramdam kong bumalik ako sa taas na accommodation ko. Humiga ako sa kama at pumikit ang mata. Namalayan ko na lamang na ginigising ako ng roommate ko. Eric, gising. Eric, may emergency. Eric. Pero habang ginigising niya ako, ang gulo sa panaginip ko. Ang daming tao sa bahay. Hanggang sa nakita ko ang imahe ng nanay ko na nasa ulap. Bigla akong bumalikwas mga kabsat. Nakita ko ang roommate ko. Eric, bumaba ka, mamadali. May tawag ka. Sino daw? Sa inyo. Si Tita Tess. Dali-dali kong binuksan ang laptop ko. Nakita ko doon sa pamamagitan ng Skype, kausap ko ang mga kaibigan ko. Eric, tibayan mo yung loob mo. Tol,
Putya naman Glenn, wag mo naman akong ganyanin. Ano bang nangyayari? Eric, wala na si Tita Tess. Ha? Hindi nga. Hindi pwede yun. Sabi ko, antayin niya ako eh. Nagkatotoo ang panaginip ko, mga kabsat. Ginising ako ng alas 4 ng madaling araw ng roommate ko, February 8. Yun pala yung pamamaalam sa akin ng nanay ko. Hindi ko alam yung gagawin ko ng mga panahon na yon dahil bago pa lang ako dun sa trabaho ko, halos wala pa akong naipon, mga kabsat. Tulala, hindi ako makapagsalita hanggang sa iniwan ko ang laptop ko. Pumasok ako ng CR. Gusto kong mailabas yung sakit dahil nanginginig ako. Doon ako nagwala hanggang sa tinulungan na ako ng mga roommate ko pakalmahin. Nagpaalam ako sa store na pinagtatrabahuhan ko. Pinayagan naman nila akong hindi muna pumasok ng ilang araw. Pero nakatanggap ako ulit ng mensahe mula sa kaibigan ko. Eric, kailangan mong umuwi. Napakahirap naman na ilalabas natin ang nanay mo na wala man lang kamag-anak. At ang sabi ko, gagawa ako ng paraan. Uuwi ako. Nagpaalam ako sa company ko pero pahirapan, mga kabsat. Hanggang sa hiningan ako ng proof na namatayan nga ako. Dali-dali namang isinend sa akin ng mga kaibigan ko ang death certificate ng nanay ko. Pero wala akong pera ng mga panahon na yon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggastos ng plane ticket back to Philippines. Hanggang sa awa ng Diyos, ang kaibigan ko from Canada tumawag sa akin. Eric, alam ko masakit, mahirap. Sige, magpaalam ka, papadalhan kita. Kailangan mong umuwi. Kailangan ka ngayon ni Tita Tess. Pinadalhan niya ako ng kaibigan ko, mga kabsat. Pero hindi pa sapat yon, para lang yun sa pamasahe ko. Pero napaka-laking halaga na sa akin yon, makauwi lang ako. Sa dami ng mga tumulong na kaibigan, kababayan sa akin, sinama ako na isang roommate ko na mag-solicit kami sa mga buildings malapit sa amin. Panahon ng taglamig nung araw na yon, sa bansang pinuntahan ko, umakato kami ng bawat pintuan. Hindi ako nakakapagsalita. Inaabot lang ng mga ka-roommate ko ang papel na sinasabing namatayan nga ako. Ganun kasi sa ibang bansa, mga kabsat. May mga makikilala ka talagang mababait na kapwa mo Pilipino. Sila yung tumulong sa akin. At nagpapasalamat ako sa Diyos kasi nakakilala ko ng mga ganung tao. Napakabuti sa akin ng Diyos, mga kabsat.
At sumapit nga po ang uwi ko, February 14, 2011. Nakauwi ako ng Pilipinas. Bago nga ako makarating ng Pilipinas, na-stop over muna kami sa isang bansa malapit sa atin. Nakikita ko yung mga kapwa ko Pilipino, napakasaya nila umuwi. Sabi ng isa, "Kabayan, talagang napakasarap umuwi sa ating bayan. Pero napakasakit sa dibdib pag iniiwan natin yung mga mahal natin." Bigla na lang akong nasambit. Oo, masaya. Pero napakasakit kung uuwi ka ng Pilipinas, nasasalubong sa'yo na nakakahuwa ng mga mahal mo sa buhay. Bigla silang nahinto at niyakap ako. Hindi ko sila kilala, mga kabsat. Bigay sila ng tulong hanggang sa nakalapag na ang eroplano namin sa Pilipinas. Meron dong isang kababayan natin na hinatid ako hanggang sa bahay namin. Mga kabsat, nang natagpuan ko ang tirahan namin, yun na yun yung nakikita ko sa panaginip ko. Sabi ko, sinunto ako ni Mama. Pagtingin ko kung saan nakalagay si Mama, napansin ko ang litrato. Yun yung nakita ko sa panaginip ko. Ang larawan niyang nasa ulap. Hindi ako makaiyak, mga kabsat. Tinitigan ko lang ng tinitigan. Sabi ng mga kaibigan ko, iiyak ko lang. Pero wala. Hindi ako makatulog hanggang sa sumapit ang araw ng libing ng nanay ko. Sa hindi namin inaasahan, mga kabsat, maniwala ka man sa hindi, kumalat pala na ang sabi nila, nakulam daw ang nanay ko. Pero ang findings, acute pneumonia at marami na mga infeksyon. Pero ang pumutok na balita sa amin na nakulam daw ang nanay ko. Araw ng libing ni Mama. Ang daming tao. Hindi ko alam yung gagawin ko kasi para lang ako lumulutang, sumusunod sa agos ng mga tao habang hinahatid namin ang nanay ko. Nang bigla na lang akong nagising na may nagwawala na doon sa araw ng libing ng nanay ko. Ang sabi niya, hindi daw siyang may kakagawan ng kulam sa nanay ko. Gulong-gulo ako ng mga panahon na yon, mga kabsat. Ang nasambit ko na lang, tama na po, respetuhin niyo po ang nanay ko kahit hindi na lang po ako. Ito po yung huli niya. Sana naman po pagbigyan niyo. Hanggang sa naawat nga yung tao. Mga kabsat, natapos ang araw na yon, umuwi na ako ng bahay namin. Sabi ko sa mga kaibigan ko, iwanan niyo muna ako. Sinunod nga nila ang gusto ko. Habang nagliligpit ako ng gamit ng nanay ko, doon na bumagsak, mga kabsat. Doon na nabagsak lahat ng bigat, alaala, sakit.
At umagsak ang sakit. Doon ako nakaramdam ng pag-iisa. Wala na nga ang nanay ko. Iniwan niya na ako. Pakiramdam ko noon, talagang bagsak na bagsak ang mundo ko, mga kabsat. Pero kahit papaano, nabawi yun dahil sa mga kaibigan ko. Mga ilang araw matapos ang libing ni Mama, mga kabsat, nagpasya ako ulit na bumalik sa ibang bansa. Pinagpatuloy ko ang aking trabaho. Ang sabi ko sa sarili ko, nawala man ang pangarap ko, ang mabuo ang pamilya ko, gagawa ko ng sarili kong pamilya. Bubuo ako ng sarili kong pamilya na kahit kailanman hindi ko sisirain. Lumipas nga mga oras, panahon, buwan, taon, natapos ang kontrata ko. Pero wala na sa isip ko ang Pilipinas. Nag-cross country ako para makapunta na naman ng ibang bansa. Hindi ako umuwi ng Pilipinas, mga kabsat. At doon ko nga nakilala ang taong bubuo sa pagkatao ko, sa pangarap ko. Si Lisa. Kasabay naman ng mga taon na yon ang pagbuo ko sa pangarap ko na magkaroon ng sariling pamilya. Sumapit yung araw na nakatanggap ako ng mensahe mula sa malayo kong kaibigan. Eric, may naghahanap sa'yo. Nakita ko na ang kapatid mo, si Elsa. Sagutin mo daw ang email niya. November 1, 2014, nang mabasa ko ang message ng aking kapatid na si Elsa. Hanggang sa nakumpirmado ko siya nga ang kapatid ko. Nakapag-usap kami, nakapagpatawaran, kwentuhan ng mga alaala. Ngunit sabi ko sa kanyang, magpapakasal na ako. Gagawa ko ng sarili kong pamilya. Hanggang dito na lamang, mga kabsat. Maraming pong salamat sa ating mga tagapakinig. Sana po ay may nakapulutan po kayong aral sa aking kwento. Ako po ang inyong letter sender, Eric. Maraming salamat, Mr. D, at hinayaan niyo po akong ilahad ang kwento ng aking buhay at pag-ibig. Kung may nais po kayong ibahagi o natatanging kwento, huwag na pong mag-atubili, ipadala lang po sa ating email address na nakalagay sa description below ng videong ito. Muli ako po ang inyong tagapaglingkod, Mr. D, na nag-iiwan po ng isang katagang. Matulog pag inaantok, uminom ng tubig pag nauuhaw, huwag tumingin ng diretso sa araw, baka mabulag. Keep safe always, mga kabsat. Hanggang sa muli, paalam!